19 to 22 bilang pagtawag sa bawat isa sa panambahan sa hapon na ito. Sinasabi sa Hebreo, Kabanata 10, verses 19 hanggang 22, basahin ko sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. At yamang mayroon tayong isang pinakapurong pari sa bahay ng Diyos, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Mga kapatid, sa tuwing tayo ay lalapit sa Diyos upang sumamba, either sa ating regular na worship service in the morning, or in this case, to participate in the partaking of the Lord's Supper, ang mga verse na ating nabasa ay magpaalala sa atin na tayo ay lumalapit sa presensya ng Diyos hindi dahil sa ating sariling mga katwiran or righteousness, ngunit dahil lamang sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo na dumanak doon sa krus. At ito ay dahil sa kanyang sa tinatawag na once for all sacrifice. O ito yung sakripisyo ng Diyos na kumpleto, final, at sapat na kabayaran para sa lahat ng mga hinirang niya. At nangyari ito ng minsanan lang. At sa kanyang pagpapatuloy bilang punong pari natin o ang ating tagapamamagitan o ang ating high priest between the Lord o between our God the Father. Ang mga mananampalataya ay inaanyayahan na lumapit sa Diyos na mayroon tayong tapat na puso with full assurance of faith and full assurance of salvation. And sa ating aawitin na pinamagatang stricken, smitten, and afflicted, ituon natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang suffering, sa kanyang kamatayan on the cross, at ito ay nagbigay o nagbukas ng pintuan o nagbigay sa atin ng daan upang tayo ay makalapit sa trono ng Diyos Ama. May our worship be marked by reverence, gratitude, and joyful confidence in His finished work. May I request everyone to please stand as we sing Stricken, Smitten, and Afflicted. Stricken, smitten, and afflicted, see Him dying on the tree. 'Tis the Christ by man rejected, yes, my soul, 'tis He to see. 'Tis the long-expected prophet, David's son, yet David's Lord. By His Son, God now has spoken, 'tis the true and faithful word. Tell me, ye who hear Him groaning, was there ever grief like His? Friends, no fear, His costly soaring, foes insulting His distress. Many hands were raised to wound Him, none would interpose to save. But the deepest stroke that pierced Him was the stroke that justice gave. Ye who think of sin but lightly, nor suppose the evil reign, its need
Please remain standing. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. O aming Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat at pinupuri ang inyong pangalan sa hapon po na ito. Salamat o Diyos dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong si Jesucristo. Dahil kung hindi nangyari ang pagkakataong iyon more than 2,000 years ago, ay wala po kami sa lugar na ito. Wala pong saysay ang pangangaral ng iyong salita. Wala kaming aasahan kapag kami ay humarap na sa inyong trono kung hindi ang kaparusahan, kung hindi ang pagkabulid sa lawa ng apoy doon sa impyerno. At ito ay nangangahulugan ng pangsawalang hanggang pagkahiwalay sa presensya mo, o aming Diyos. Salamat po sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil dito, kami ay may lakas ng loob na tumawag sa iyo bilang aming Ama. Manalangin at dalhin sa inyong paanan ang aming mga concern, ang aming mga pasasalamat, ang aming mga pamanhik para sa aming mga mahal sa buhay, na sila din naman ay iyong kahabagan, na sila din naman ay iyong tignan ng may kaawaan. Kung papaano ka nahabag sa amin, ay ganun dinawa ang maranasan at iparanas mo sa aming mga mahal sa buhay. Maging sila man ay aming mga anak, kapatid, magulang, kaibigan, or even the casual visitor na nakakasama namin upang ikaw ay sambahin. Dalangin po namin, O Diyos, na sa aming pag-alala sa banal na hapunan na iyong in-institute para sa isang iglesia na alalahanin, makita nawa namin dito, O Diyos, ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isang makasalanan at ngayon ay mga mananampalataya na tinubos mo. Dalangin po namin, O Diyos, na ito ay magbigay ng joy sa aming mga puso. Ito ay magbigay ng tunay na reverence sa aming mga puso sa tuwing kami ay haharap sa inyo upang sumamba, ay may paggalang, may pagkilala sa iyo bilang Diyos na dakila at napakataas na, at bagaman ganon ang iyong katayuan, ay ikaw ay bumaba dito sa lupa, nabuhay na kasama ng pangkaraniwang tao upang i-fulfill mo ang iyong promise, ang iyong layunin na iligtas ang iyong mga hinirang. Salamat po sa regalo ng kaligtasan na meron ang bawat mananampalataya sa silid na ito. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong si Jesucristo. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. At sa pagkakataon pong ito ay tatawagin ko na po ang ating mangangaral, si Brother JM. Isang mapagpalang hapon, mga kapatid. At tayo ngayon ay dadako sa ating pagpapahayag at salita ng Panginoon. And before that, just itong linggo, may napanood ako na video sa Amerika kung saan makita na, kasi tinanggal nila ang Kristyanismo in a way sa mga public places. So nakita ko sa gathering na ito ng mga leaders, inalaw naman nila ang isang atheist o ang isang satanist
manalangin. So lahat ng sinabi ng actually hindi nanalangin itong Satanist na ito, but rather para lang siyang nagbasa. Nung binasa niya yung kanyang mga statement, ay lahat of course anti-Christian. Lahat ay kabaliktaran. At isa sa mga makikita mong simbolo sa kanilang mga kasuotan ay yung baliktad na krus, the inverted cross, na ang papahiwatig ng pagbabastos sa krus ni Kristo. Just this June, punta ka ng UP, makikita mo yung sigaw ng pride. Pride, pride, pride. So, to the point na makikita natin that some of them is very blasphemic na yung cross ay inverted. Binabastos. Nilalagyan ng kung ano-anong palamuti. Kung ano-anong rainbow ang inilalagay sa krus. So sa ating teksto, sa hapong ito yung nais kong maintindihan natin kung gaano ba kahalaga ang krus. Sa krus ng Kalbaryo na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. And with that, I would like to invite everyone to open your Bibles in the book of Romans. Romans chapter 6, verse 10. Romans chapter 6, verse 10. And let us read the holy word of God. Romans chapter 6, verse 10, sabi dito, "For the dead he died to sin, once for all, but the life he lives to God." Let us pray. Panginoon Diyos, maraming salamat, Lord, sa hapon na ito na as we celebrate the Lord's Supper, as we remember, Panginoon, itong very special moment na ito as a church. Nawa, Panginoon, ikaw muli ang mangusap sa amin from your word. Thank you, Father, in Christ's name we pray. Amen. Etong ating binasa, isinulat nito ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya na nasa Roma, na nasa Rome. Nung siya ay habang nasa Corinth, so ang purpose nito ay para pagtibayin ang doktrina at pananampalataya ng mga mananampalataya sa Rome. Hindi lang ito puro doctrinal na marami kang alam sa theology, sa Bible, but rather yung kalahating libro, yung libro ng Romans is about practical application. Practical application kung paano mo i-apply yung doktrina ng pananampalataya sa sarili mong pananampalataya. Makikita din natin dito na ang krus ni Kristo ay pinatibay ni Pablo that this is very sufficient. Kung paano narinig natin sa preaching kanina, the cross of Christ is sufficient for all. Napaka-importante. Pero dito sa ating binasa is yung sufficiency o yung efficiency ng krus para i-destroy ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. The people of God can now and should now live in this victorious reality. Kaya ang kinakausap ko dito, mga kapatid, ay kayo. Tayong mga mananampalataya. Tayo ba ay namumuhay in a victorious reality sa ating pang-araw-araw na buhay? Yung repentance, ito ba'y araw-araw nating ginagawa pag tayo ay nagkakasala? Pinapahalagahan ba natin yung pananampalataya natin? Tulad ng preaching din kanina. Or are you slowly drifting away? Ito napakahalaga, mga kapatid, dahil in this Lord's Supper, this reminds us that this is a great privilege from the Lord to be part of the people of God. Kaya nga ang mensahe na nais kong iparating sa atin sa hapong ito ay ito. The cross of Christ is sufficient to man's desperate need. Ang krus ni Kristo ay sufisyente para sa lahat ng desperadong pangangailangan ng tao. Hindi lamang ito yung kumbaga yung name and claim it na naririnig natin sa social media ngayon na dahil gusto mo ng chicken ay sasabihin mo in the name of Jesus ay chicken, magkaroon ng chicken, fried chicken. Hindi ganun kababaw, mga kapatid, but rather ang krus ni Kristo ay lubos na kailangan ng isang tao na siguradong siya ay mamamatay sa impyerno. Without the cross of Christ, siya ay hindi maliligtas.
Itong cross of Christ na ating nais marinig sa hapong ito ay very controversial. Lagi na lang inaatake ito. Yung cross na yan ay hindi totoo. Hindi yan nangyari. Kahit paulit-ulit mo ipakita yung ebidensya ng history, lagi pa rin itong aatakihin. Why? Because the cross is powerful enough to save. The cross of Christ is powerful enough to change us. And this is the supreme answer sa pangangailangan natin. Ano yung question na nais nating masagot sa hapong ito? Paano ba na ang cross ni Kristo ay madidisplay yung kanyang kapangyarihan? Paano ito madidisplay yung kanyang supremacy? And there is two things na gusto kong makita natin. Una, the cross of Christ destroyed the power of sin and death. Pangalawa, the cross of Christ gives life and resurrection. Una, the cross of Christ destroyed the power of sin and death. Sa ating talata, nabasa natin diyan, for the death he died to sin once for all. Ito'y napakahalaga dahil itinuturo dito ni Pablo yung doktrina ng pagiging tao ni Jesus. Pagiging tao ni Jesus. Isang beses may kumatok sa aming pintuan at ang tanong sa akin, dahil ako ay nag-aasikaso ng bata, so I was caught very nang biglaan. Tapos ang tanong sa akin, kilala mo ba ang Diyos? Of course, sumagot ako na kilala ko ang Diyos. Ito ang Panginoong Hesukristo. At itong tao na to ay directly niyang i-divert na si Kristo ay hindi talaga naging tao, but rather kilala mo ba si Jehovah? Alam niyo na yun. So, yung moment na yun ay naging very interesting sa akin. So, nakipagkwentuhan ako ng matagal. Umabot ng mga 15 minutes. And sabi, babalikan daw ako dahil sa mga katanungan niya. Anyway, the doctrine of Christ's humanity na si Kristo ay naging tao ay napatibay dito. Sinabi dito, for the death he died. Si Kristo ay namatay. Anong kahalagahan nito? Na si Kristo ay namatay. Yung kanyang pagkapako sa krus ay totoo. Kinonfirm ng mga Roman soldier, kinonfirm ng mga historians na nangyari ito. Anong purpose na ito? Napakahalaga mga kapatid. Because the hypostatic union of the second person of the Trinity, which is the Son of God, ay nagkatawang tao, he humbled himself by taking the form of a man. A human being. At itong pagka-form ng itong pagiging tao ng Diyos, nakita natin na nakaranas siya ng iba't ibang pagsubok si Kristo nung siya ay nabuhay dito. Pero napakaganda no itong makikita natin sa part na ito, for the death he died to sin. Ano tong ibig sabihin ng sin? Kung hindi mo pa naiintindihan, ang sin, this is offense. O ang ibig sabihin nito is missing the mark. Kumbaga, kung merong pinapagawa sa iyo, hindi mo nagawa. Lumagpas, hindi ka tumama dun sa nais ng Diyos. Hindi mo nakamit kung ano ba yung dapat na ipagawa sa iyo. And that is sin. Itong sin na ito, whether it occurs sa ating pag-iisip, sa ating feelings, sa ating pananalita, and in action. Itong sin na ito, si Kristo, for he died to sin. Ang ibig sabihin lang nito, the death of the Son of God, si Kristo Jesus, ay suffisyenteng kabayaran para sa kasalanan ng tao. Kasalanan nating lahat, and especially to those who are redeemed by God. Pero napakaganda nung sa dulo, once for all. Ano yung once for all? Pag binasa mo to sa Tagalog, the Biblia, minsanan. Minsanan. Pero itong once for all na to, o sa Griego na epaphas, it shows the effectiveness o yung completion. Completion from the past, present, and future. Nakasalanan ng mga people of God
ay itinubos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yun pala yung ibig sabihin nito, that the death He died to sin. Kapatid, yung kasalanan mo, lahat ng kasalanan natin ay ipinako dun sa krus ng Kalbaryo once and for all. Minsanan. Kaya pala napakahalaga nito. Because it makes na itong krus ni Kristo ay very powerful, very effective, at hindi na kailangan ng repetition. Hindi na kailangan ulit-ulitin kada Marso o kaya kada Abril na kailangan paluin mo yung sarili mo, ipapako mo yung sarili mo. Hindi na kailangan. But rather, pag yun ang iyong ginawa, it's an insult to the Son of God. Dahil yung kanyang dugo is sufficient na katubusan as an act of propitiation sa ating kasalanan. Napakaganda ng sinabi sa Hebrews chapter 7, verse 27. At sabi dito, Hebrews 7, verse 27, sabi diyan, He has no need like those high priests to offer sacrifices daily. Sino diniscribe dito? Ito ang Panginoong Hesukristo. For His own sins and then for those of the people, since He did this once for all when He offered up Himself. Anong ibig na sabihin dito? Ang Panginoong Hesukristo is the great high priest na yung kanyang sacrifice ay enough para sa pagkakasala ng lahat ng anak ng Diyos. Si Kristo namatay because He took sin upon Himself. Hindi ibig sabihin na si Kristo ay naging sinner, but rather, kinuha niya itong kasalanan na ito at dinala niya sa grave, defeating it and making death powerless through the resurrection. Remember mga kapatid, if you will open your Bible at Genesis, hindi naman agad na una na nais ng Diyos ay may kamatayan. Alam niyo ba na si Adan should live as an immortal person? He is an immortal person. Immortal siya. Sabi ng Diyos, ngunit pag nagkasala ka, pag ito ay sinuway mo, anong kasunod? Kamatayan. So dito sa ginawa ni Kristo, isinama niya yung sin at yung death, yung kamatayan, sa grave para ito ay wala ng kapangyarihan. Kung ito ay wala ng kapangyarihan, it is now powerless in the reality of the life of God's people. Powerless. Kung ikaw pala ay mananampalataya, ito ang kaibahan mo. Kaibahan mo sa hindi mananampalataya. Ikaw ngayon ay meron ng freedom to say no. Saan? To sin. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Meron ka ng freedom to say no to sin. Meron ka ng freedom to walk according to the will of God. Na mamuhay ng maayos. So the point is, the snare of sin and the sting of death are made powerless by the atoning death of Christ in the cross. The snare of sin and the sting of death are made powerless by the atoning death of Christ in the cross. Yung kasalanan, mga kapatid, di ba? Ang hirap, no? Araw-araw, there's temptation. Araw-araw, meron kang maaring madapa. Yung snare ng kasalanan. The snare of sin. And yung sting of death na kinakatakutan mo na anytime, ako ay mamamatay. Alam niyo, isa sa mga pinaka realistic na ma-check mo yung sarili mo is pagka may umating ka ng isang lamay. Di ba? Pag umating ka ng lamay, yung reality ng kamatayan ay magsisink in sa'yo. O kaya makita mo na isang kamag-anak mo ay nagkakasakit at siya ay namatay, makita mo yung reality ng kamatayan. And that is very scary, di ba? Yung fear, yung kamatayan, na ito ay matatapos na ang buhay mo, lahat ng pinaghirapan mo, pinag-aralan mo, baliwala, mamamatay ka.
So the sting of death ay maaari palang mawalan ng kapangyarihan dahil sa krus ni Kristo. So instead of licensure to sin, and I'm speaking to all of us as the people of God, instead na tayo ay mananampalataya na, then we do sin, okay lang, repent, do sin, and okay lang. This must be a wake-up call and redeeming reminders sa atin to fight the temptation of sin. Meron ka palang kapangyarihan to say no sa kasalanan. Kaya pala, sa doktrina natin, ang isang mananampalataya, hindi pala tayo naniniwala na nag-sinner's prayer lamang, then after noon parang walang nagbago sa kanyang buhay. No transformation at all. Ang krus pala ni Kristo ay may kapangyarihan para baguhin ang isang tao to say no to sin. At patungkol naman sa sting of death, instead of fear, this must be a joyful encouragement sa ating lahat to look forward to the resurrection of the saints. Yun ang ipinakita doon ni Kristo. Siya ay namatay, yes. Pero after 3 days, siya ay nabuhay. Tulad ng ating church fathers na sila Athanasius, ipinapakita nila o itinuturo nila na ang sacrifice ni Kristo is a victorious act of destroying the power of Satan. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Yung krus ni Kristo ay itong ginamit ng Diyos para sirain ang kapangyarihan ni Satanas ng kasalanan at ng kamatayan. So anong naidudulot nito sa atin? This enable us pala, mga kapatid, to defeat sin daily and walk according to the will of God. Alam niyo, during nung pandemic, no, naalala niyo yung mga panahon na yon? Babalikan niyo ba? Thank you Lord at natapos na, no? Di natin ikalain. Pero during that time, during the COVID pandemic, yung kamatayan is feared as the result of sin. Yung kamatayan. 'Di ba? Pag ikaw ay nagkasakit, kukunin ka ng ambulansya, susunugin ka na, then para ka na lang nawala sa alaala ng mga kamag-anak mo. Do you remember that feeling? Nakakatakot magkasakit, no? Nakakatakot magkasakit, nakakatakot mamatay. Pero lumabas yung mga vaccines, and especially yung pag-strengthen ng immune system natin, na ang purpose nun, i-render yung virus powerless. And thank you Lord, nakabalik tayo sa normal. Na-sustain, nalabanan natin yung virus. In the same manner, the atoning work of Christ through the cross is the only remedy for a dying sinner. Hello mga kapatid, ang krus ni Kristo lamang ang ating kailangan. The only remedy na ating kailangan. Napakaganda ng sinabi sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, at sabi diyan, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Si Kristo na malinis. Binitbit yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin lahat, at kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos. Ito'y pinako sa krus ng Kalbaryo para so that you will be righteous. Alam mo ba yon? Kaya ka naging malinis ay hindi dahil mabait ka. Naging malinis ka dahil sa krus ni Kristo. Ito yung napakagandang katuruan na makikita natin na ang kasalanan pala at ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan dahil sa krus ni Kristo. Pangalawa, the cross of Christ gives life and resurrection. Kanina, una, the cross of Christ destroyed the power of sin and death. Pangalawa, the cross of Christ gives life and resurrection. Yung sinabi diyang kasunod, but the life He lives to God. Alam niyo mga kapatid, this is the center of the gospel. Ito ang sentro ng gospel. Because this not only emphasize na si Kristo ay namatay, pero ano ang pinaka-importante doon?
Alam nyo, during that time, nasabihin, ay, hindi naman totoo na namatay si Kristo. Pero actually, his history says, and the Bible says, nung pagkamatay ni Kristo, lahat ng mga sumasampalataya nun ay natakot, nagpulasan. Kasi akala nila si Kristo ay joke, ay isang false prophet. But after 3 days, nung nakita nila na si Kristo ay nabuhay muli, at prinisenta ni Kristo yung kanyang sarili sa maraming tao, anong ginawa ng mga mananampalataya during that time nila Pedro? Nagbalikan sa pananampalataya. Up to what? Hanggang sila ay mamatay. Gets niyo yun? Walang isang normal at mag-iisip na tao na siya ay mamamatay para sa isang false prophet. Naobserbahan nila, nakita nila si Jesus ay nabuhay muli. Kaya ngayon, nung sinabi na sila ngayon ay kailangan ng patayin, si Pablo nung kailangan ng pugutan ng ulo, si Pedro nung siya ay ipapako sa krus ng patiwarek, anong nasa isip nila? So be it. Mabubuhay akong muli dahil ang aking Diyos ay nabuhay ng muli. Mga kapatid, this is the same reality na namumuhay sa atin sa oras na ito. Ito ang pinanghahawakan natin, that the importance of resurrection is the strengthening ng ating pananampalataya at ng ating glorification, parating na glorification. Alam nyo, during that time, magandang reminder ito para sa mga Roman believers. Kasi ang mga Romano, dati, they are very exposed to sensuality. Ang kanilang paligid is very sensuality, maraming kabastusan, kahalayan. They are exposed to brutality. Kung paano yung UFC ngayon, mas brutal dati kasi talagang pinapatay ang tao for the sake of sports, entertainment. Nakita natin yung materialistic environment ng Roman Empire dati ay tunay na pressure sa isang mananampalataya. Kaya pala nung sinulat ito ni Pablo, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Kayo ay sumampalataya kay Jesus, magpatibay kayo in spite of these temptations. Lumakad kayo sa kabanalan. Do not sin. Huwag kayong magkasala. May mga kapatid sa panahon natin ngayon, hindi ba't mas malala ang panahon natin ngayon? Pagbukas mo ng phone mo, nandyan na ang sensuality, Netflix, sa billboard, lumakad ka lang dyan, nandyan na yung brutality. Hindi ko alam ano ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, pero nabalitaan nyo na ba ang gaano karaming batang namatay, taong namatay because of brutality, violence, murder? And you call that innocence? I don't think so. I call that sin. I call that murder. And that is not right in the eyes of God. Simula nang tinanggal ang salita ng Panginoon, ang kabanalan sa mga school system, ano ang pumalit? Kasalanan. Kasalanan. Pero mga kapatid, sa ating binasa, but the life he lives to God. In Christ, there is now freedom from sin. At meron ka na ngayong genuine life of faith and holiness. Ano matututunan natin dito sa yugtong ito? Ito yun mga kapatid, that the newness of life inaugurated by Christ is a present reality in the life of every believer. Ano yung ibig sabihin nito sa Tagalog? Mga kapatid, mananampalataya ka, bagong tao ka na. There is newness of life na ibinigay sa iyo. There must be radical change in living. Kung ikaw ay mananampalataya, ang pag-iisip mo ay makalangit na. Heaven-bound, conquering sin, at meron ka na ngayong freedom above ng mga kasalanan. Ibig sabihin nito, meron ka na ngayong buhay to say no to sin, tsaka sa temptation, at meron ka ng freedom in Christ. Mga kapatid, ang kasalanan should be powerless in your life. Hindi mo na dapat sabihin na hindi ko kayang tanggihan yung temptasyon eh. The cross of Christ is more powerful than those petty sins na kinocommit natin araw-araw. Sabi ni Augustine, why do we not know
the country whose citizens we are. Because we have wandered so far that we have forgotten it. But the Lord Christ, the King of the land, came down to us and drove forgetfulness from our hearts. God took to Himself our flesh so that He might be our way back. Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid, mahal ka ni Kristo. Niredeem ka ni Kristo. And as sinners, yes, we may be lost before at nag-wander tayo palayo ng palayo, but the cross of Christ ay ibinabalik tayo makalakad with righteousness towards God sa pamamagitan ng kanyang kabanalan, sa pamamagitan ng kanyang awa at biyaya. He's calling us back home. Lumakad sa kanya pabalik. Alam niyo, ang transformation napakahalaga. It reminds us ng proseso ng pagbabago for a better purpose. Pagbabago for a better purpose. Kung paano ang isang caterpillar ay naging butterfly na, hindi na siya babalik pa sa pagiging caterpillar dahil na-experience niya na yung kagandahan ng pagiging butterfly. Na-experience niya na yung paraan ng paglipad, yung kapangyarihan ng paglipad. Hindi na siya babalik sa pag-iuod na paggapang sa dumi. Ganon din kung paano si Jesus, tinransform niya yung isang demon-possessed na tao, tinransform niya, niligtas niya, simula sa isang tao na puno ng distraction, kinakatakutan, ay nagkaroon ng isang tao na puno ng kapayapaan at sa tamang pag-iisip. Yung transformation ay ipinagkakaloob pala ng Diyos. So there is death from sin and life in Christ. Kaya sabi sa Ephesians 4:24, we must put on the new self. Meron tayong pagbabago ng isip. Ngayon, dadako na tayo sa challenge, mga kapatid. And this is the most exciting part. After the theology, the orthodoxy, now we go to the orthopraxy, the practical application. Number 1, call for repentance. Repent from falling to the snares of sin and be reminded of our freedom in Christ. Mga kapatid, pinahayag kanina yung danger ng pag-fall away. Hindi naman yan agad na instant na kasalanan na mabigat. Yung small sin. Let us repent. Repent and repent. Kung paano yung Roman culture that time, sinasabi ni Pablo sa mga Kristiyano, layuan nyo yung kahalayan, iwasan nyo yung brutality, mag-ingat kayo sa materialistic environment. Ito rin nawa ay pagtawag sa atin to flee. Iwasan ang life of compromise. Iwasan. Flee from self-defeating thoughts, mga kapatid. Ikaw ay victorious na dahil kay Kristo. So instead of having self-pity, self-harm, idleness, let's be reminded of our victory in Christ. Na kahit sa mga kahinaang ito, our God is greater than all our weaknesses, ating mga kahinaan. And pangalawa, let's call for forgiveness towards one another. Mga kapatid, in a community composed of sinners, na maraming iba-ibang tao, everyone is work in progress, we are prone na makasakit ng bawat isa. We are prone na magkasala sa bawat isa. Pero ngayon, as a church, we will come to the table of the Lord. At isa sa commandment sa atin is to forgive one another. Will you partake na in your mind ay nanggigigil ka pa rin sa kapatiran mo? In your right conscience, will you partake the Lord's table na ikaw ay galit sa iyong kapatiran? This is a call for forgiveness to one another, to cultivate yung fruit of the Holy Spirit. Kumusta yung fruit of the Holy Spirit sa iyong buhay? Love, joy, peace, patience, kindness,
goodness, gentleness, and self-control. Ang isang mananampalataya na nag-backslide o tumatalikod sa pananampalataya, mapapansin mo, nawawala ito lahat. And sa atin, brethren, ito ang kinocultivate sa atin ng oras na ito. Yung fruit of the Spirit sa bawat isa. As we partake, as we celebrate the Lord's Supper, we are called to forgive and make peace with one another. Do not take this for granted, for the Lord sees every heart. Ang pangatlo, lastly, there is a call for bravery against the fear of death. While it is true na nakakatakot ang kamatayan, but it is important that every believer ay merong gift of hope. Hope kay Kristo Jesus. Sabi ni Jonathan Edwards si Jonathan Edwards, no, si John Wesley, nakita nila na ito yung mga early Christians na sa ating pananampalataya. Nakita nila na ang pananampalataya is an active and daily communion with God that produces inner holiness. Ay, ibig sabihin nito, hindi pala to every Sunday lang. Pagpasok ng Monday, there is call for holiness in your workplace, in your school, in your family, in your home. Pagpasok ng Tuesday, hindi ito mahinto. There is call for holiness. Wednesday, holiness. Thursday, Friday, Saturday. And Sunday, tuloy-tuloy yon, mga kapatid. So as a Christian, mga kapatid, let us practice yung deep affection natin sa Diyos, and let's practice our love for one another. Only because through the cross of Christ, we can partake and be part of the Lord's table. Again, this is a great privilege to be saved by God from the snares of sin and death. This is a great privilege that we will partake the Lord's Supper being reminded of the cross of Christ. Then ngayon, tayo ay buhay na. We can live. We have freedom in Christ. And we are waiting for our resurrection together with the second coming of the Lord Jesus Christ. Let's pray. Father, Lord, we thank you, Panginoon, for this truth. Salamat, Panginoon Diyos, na ikaw ang aming Panginoon na tunay nga ginapi mo, Lord, or you made powerless ang kasalanan at kamatayan. And now, as believers, we are now celebrating this truth na yes, hindi na kami bounded by sin. We are no longer slaves to sin. We have our freedom in Christ. At kami ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. And Lord, kasabay nito, Lord, yung call for holiness. And even in this moment, Panginoon, just as a church, nawa, Panginoon, before we partake, we must be reminded of this truth, to love God and to love one another. Thank you, Father. In Christ's name we pray. Amen.